Batang Albularyo, Canole Horror Story. Ang matandang si Mayo ay mahusay na nakikisama sa kanyang baryo. Bagamat maraming mga taong hindi naniniwala sa kanyang kakayanan bilang isang albularyo, hindi ito naging hadlang upang pakisamahan ang mga tao na tapat at naniniwala sa kanya. Alam ng mga taong nakakakilala kay matandang Mayo na marami itong kaaway sa baryo. Katulad na lang ng lahi ni Sawada. Si Sawada yung taong napakalaki ng galit sa matandang Mayo kahit na wala naman itong kasalanan. Isang gabi, si Sawada ay nagtungo sa bahay ng matandang Mayo upang kulitin ang matanda sa kanyang ginagawa. Magandang gabi ho. Sawada, ikaw pala. Bakit? Nais ko lang sabihin sa inyo na hindi ako naniniwala sa kung anumang kaetsingan na ginagawa mo sa mga tao. Sawada, hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Alam mo, hindi naman kita inaano at wala naman akong pakialam sa mga sinasabi mo sa akin. Siguro, mas mainam pang umuwi ka na lang para parehas tayong matahimik sa buhay. Pagtuunan mo ng pansin ang sarili mo at wag ang buhay ng iba. Alam mo kasi matandang Mayo, naririndi na yung utak ko, yung tenga ko, yung mata ko, dahil sa sinasabi patungkol sa iyo. At sino naman ang nagsasabi noon? O di sino pa? Yung mga taong utu-uto na naniniwala sa iyo. Sawada, hindi ako pinalaki para makipag-away lang sa iyo, ano? Bata ka pa, iho. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Huwag mong pagtuunan ng pansin ang katulad kong matanda na malapit ng mamatay. Gusto ko yung sinabi mong yun. Alam mo ba, dahil sa sinabi mo na malapit ka ng mamatay, natutuwa at nagagalak ang aking puso. Tama lang yun para mabawasan ang mga weirdong tao sa baryo na ito. Ay nako, Sawada, makakaalis ka na at marami pa akong ginagawa. Hindi mo ba nakikita na ang dami-daming tao dito? Hoy kayong lahat, kung ako sa inyo magsigsialis na kayo sa bahay ng matandang Mayo na to. Hindi kayo mapapagaling niyan. Kung gusto nyong gumaling kayo, pumunta kayong lahat sa doktor at hindi dito sa matandang to. Sawada, gustuhin man naming pumunta sa doktor. Ang problema, wala kaming sapat na pera para magpa-doktor. Hindi ba't masarap sa pakiramdam na merong taong tumutulong sa atin ng walang bayad? Isa ka pang matanda ka. Palibhasa matanda ka na kaya madali kang nauuto ng taong to. Sawada, isa pang duro mo sa akin. Titigalpohin na kita. Anong tigalpo? Kung ano man yang mga kaetsingan mo, hindi ako naniniwala dyan matandang Mayo. Sa mga oras na nakikipagsagutan si matandang Mayo kay Sawada, alam niya sa kanyang sarili na yung matagal nang gustong sumubok sa kanya ay nakamasid lang sa paligid. Naisip tuloy ng matanda na baka gamitin pa nito si Sawada para lang labanan siya ng harapan. At hindi nga siya nagkamali dahil lumipas lang ang 5 oras, hating gabi na noon. Dumating ang lalaking inaasahan ng matandang Mayo. Sino ka ba? At ano bang mapapala mo sa akin? Ako'y isang simpleng albularyo lang. Simpleng albularyo? Hindi mo ko maluloko. Ikaw yung matandang tumapos sa buhay ng aking lolo. Simple ka lang tignan dito. Pero sa mga mas nakakaalam na kagaya ko, delikado ka para sa amin.
Matandang Mayo, alam kong matagal mo na akong nararamdaman. Pero hindi naman ibig sabihin nun, Matandang Mayo, takot ako sa'yo. Wala akong sinasabi sa'yong ganyan. Sino ka ba? At bakit dinadala mo rito ang galit mo? Alam kong alam mong isa akong gabunan. Sa pagpunta ko pa lang dito, alam kong nararamdaman mo na yon, diba? Oo na. Gabunan, hindi kita kilala. Dahil sa dami ng mga gabunan na nakilala ko at napaslang ko. Sige tanda. Magpapakilala ako sa'yo. Ako nga pala si Ongka. Ongka? Nagulat ka ba? Ako lang naman yung batang dala-dala ng matandang pinaslang mo. 3 dekada na ang nakalipas. Siya nga pala, bago kita labanan, gusto kong sabihin sa'yo na meron akong sorpresa. Sinong sorpresa? Sa bandang gilid ay biglang nagpakita si Sawada. Kapansin-pansin sa katawan ni Sawada yung mga sugat nito sa katawan. Mapula rin ang mata nun, tapos may hawak itong kutsilyo na duguan. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo, tanda, na sobrang natutulig na ako sa pangalan mo. Ngayong nakakuha ko ng pagkakataon, humanda ka sa akin. Papatayin kita para mawala ka na sa baryong to. Sawada, anong ibig sabihin nito? Hindi mo ba naiintindihan, tanda? Si Sawada ay nakipagsanib puwersa sa akin para maalis ka na dito sa baryong to. Hindi ba, Sawada? Tama. Tama ang sinabi ni Oka. Sige. Kung ito na ba huling hining ako kung ito na ba ang huling gabi ko, tatanggapin ko ng maluwag sa aking dibdib. Pero kung ayaw pa ng ama na ako'y magpahinga, ito ang tandaan niyong dalawa. Mapatay niyo man ang aking katauhan, pero ako'y muling mabubuhay sa katauhan ng isang bata. At ako'y muling babalik at papaslangin ko kayo. Maestro? Sino tong taong to? Joaquin, diyan ka lang. Huwag kang makikialam. Nang makita ni Ongka si Joaquin, bigla itong kumilos at agad niyang inundayan ng mga matutulis na kuko niya si Joaquin, kaya ito tinamaan sa braso. Sandali lang! Hindi kasama rito ang aking tagasunod. Ganun ba? Ang lahat ng makikita kong lalabas sa bahay mo ay papatayin ko. Si Sawada ay bigla na ring kumilos dahil sa meron itong hawak na kutsilyong duguan. Bigla niyang sinugod ang matanda at agad niyang tinarakan ng kutsilyo sa dibdib. Nang lalaban pa ang matanda, braso sa braso ang labanan hanggang sa hindi na napigilan ng matandang Mayo ang malakas na puwersa ni Sawada. Tuluyan na itong bumaon sa dibdib niya. Patay ka na, matandang Mayo. Patay ka na. Pagkatapos noon umalis si Sawada at si Ongka. Ito namang si Joaquin, pilit na nanggagapang kahit nasugatan. Nilapitan niya si matandang Mayo at tinanong kung kaya pa ba niyang umabot sa ospital. Joaquin, huwag kang mag-alala. Babalik ako, Joaquin. Maestro, maestro, huwag ka na magsalita. Kahit sugatan ako, dadaling kita sa ospital. Wag na. Joaquin, pagkatapos ng burol ko, gusto kong ang lahat ng mga importanteng gamit natin itabi mo, Joaquin. Pangako, magkikita tayong muli balang araw sa katauhan ng isang bata.
Okay na ang mga gamit. Importante ang mga gamit natin. Maestro? Maestro? Tuluyan nang nagpaalam ang matandang Mayo. Namatay ito sa harapan ni Joaquin. Dahil sa sugatan si Joaquin nung mga oras na yon, hirap din siya sa paglalakad para makahingi ng tulong dahil kasi yung bahay ng matandang Mayo ay medyo may kalayuan sa mga kabahayan. 3 oras ang lumipas nang balikan ni Joaquin ang katawan ng matandang Mayo. May kasama na siyang mga tao. Dahil sa wala namang mahal sa buhay ang matandang yon, ibinurol lang ito ng 3 araw. Tapos nag-ambagan ang mga tao para mabigyan ito ng maayos na burol. Katulad ng huling sinabi ng matandang Mayo, kailangan ang mga importanteng gamit ay ma-secure nila dahil sa pag-asang muling mabubuhay ang matandang Mayo sa katauhan ng isang bata. Isang hapon, nilisan na ni Joaquin ang bahay ng matandang Mayo. Bitbit ang mga importanteng gamit na nakalagay sa isang sako. Maestro, hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Hindi naman ibig sabihin nito, Maestro, lulubay na ako sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Maestro, kung naririnig mo man ako ngayon, sana hindi lumipas ang 1 taon, 2 taon hanggang 5 taon. Magkita tayo, Maestro. Magkita tayong muli. Umuwi na noon si Joaquin sa kanilang probinsya. Napakalayo noon at naiisip niyang saang lugar kaya sila magkikita ng kanyang maestro. Sa isang banda ang batang si Chadi, umiidad na ng 15. Ang kanyang mga magulang ay nahihiwagaan sa kanya. Chadi anak, hapon na. Halika na rito, baka mapano ka dyan. Wika ni Jerry sa kanyang anak na si Chadi. Tay, mamaya na ho ako papasok. Kausap ko pa'y kaibigan ko eh. Ay nako, Lorena, hindi na ako makapaniwala. Ano bang nangyayari sa anak natin? Magmula nang umidad siya ng ganyan, nitong buwan lang na to, hindi na normal ang kinikilos ng anak natin. Kaya nga Jerry, siguro dapat natin siyang ikonsulta sa mga doktor. Kinabukasan ang batang si Chadi ay dinala ng mag-asawang Jerry at Lorena sa sinasabi nilang doktor na maaaring makapagpaliwanag sa kanila ng sitwasyon ng bata. Ayon naman sa doktor, natural lang daw ito dahil ang bata ay nagbibinata. Antayin na lang daw nila yung araw na mas marami pang pagbabago sa kaisipan ng bata. Katulad na lang ng paglabas nito kasama ang mga kaibigan. Katulad na lang ng paggimik, pakikipagsayawan at pakikipag-inuman. Nang dahil doon sinabi ni Jerry, alam niya na mangyayari ang mga bagay na yon. Pero yung mga katanungan niya ay tila ba hindi pa nasasagot. Dok, yung mga bagay na yon, alam na naming mangyayari yon. Ang katanungan ho namin, bakit parang may nakikita siyang mga kung sino-sino sa paligid ng bahay namin? Samantalang kaming mag-asawa, ni minsan hindi man lang namin nakita yung mga sinasabing kinakausap ng anak ko. Tila ba natameme ang doktor sa tanong ni Jerry? Karamihan kasi sa mga doktor, hindi naniniwala sa mga ganon. Sige ho, Dok. Kung hindi niyo ho kayang ipaliwanag sa amin, magpapaalam na ho kami. Pasensya na po sa abala. 1 buwan pa ang lumipas. Ang batang si Chadi ay bigla na lamang nakapagpagaling ng kapitbahay nilang merong malubhang ubo. Uy, meron po kayong ubo? Halika, hihilutin po kita. Nagpresenta ng ganon ang batang si Chadi. Nagulat naman ang lalaking hinilot niya
dahil biglang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Yung pakiramdam na hindi pang madalian. Ito yung pakiramdam na parabang panghabang buhay na. Nang dahil dito, maraming nagulat sa kakayanan ng bata. At higit pa ron, nakakita ito ng aswang na malapit lang sa sapa. Aswang ha? Maraming mga taong hindi naniniwala sa mga aswang. Pero ako, naniniwala. Hindi ko alam kung bakit naging ganito ako simula nang umidad ako ng ganito. Pero hindi naman porkit nakakatakot ka, aswang, matatakot mo na ako. Ang aswang na nagpakita sa kanya walang iba kung hindi si Ongka. Hindi makakibo si Ongka habang kausap ito ni Chadi na parabang nakikita ni Ongka na nasa batang yon ang katauhan ng matandang Mayo. Saan ka pupunta, aswang? Ano? Ako'y isang paslit lang. Yung paslit na pwede mong katakutan. Halika rito. Lumapit ka sa akin. Biglang bumulaslas ang balita na yon sa kanilang baryo. Kinabukasan, nang dahil doon, ang dami-dami tuloy na mga kapwa kalalakihan ang nagtatanong sa batang si Chadi kung tunay bang nakalaban niya ang aswang na pag-alagala sa kanila. Noong kasing mga nakaraan na gabi, may mga nagkakandamatayan na mga nakataling baka, baboy, manok at iba pa. Oo nga, totoo yun. Nakita ko yung aswang. Kaya lang, natakot siya sa akin eh. Ewan ko ba, wala naman akong ginawa sa kanya. Chadi anak, halika na, umuwi na tayo. Tatay naman eh, may kakwentuhan pa akong mga binata eh. Bilib na bilib nga sa akin yung mga binata eh, tay. Ang tingin ng ibang mga tao sa batang si Chadi, baliw, siraulo, at wala na ito sa sarili niyang katinoan. Ganun pa man, meron pa ring mga taong naniniwala. Isang buwan nang lumipas. Naglalakbay noon si Joaquin sa baryong titirhan ng batang si Chadi. Napunta siya sa bilihan ng mga isda at karne. Nakita niya ang bata. Kahit na ito'y nakatalikod pakawarin niya'y kilala niya ang batang yon. Tay, gusto ko ng bangos. Bangos? Kauulam lang natin ng bangos kagabi. Kahit na tay, kahit araw-araw bangos okay lang. O sige. Lorena, gusto ro ng bangos ng anak mo. O sige, bilhin nyo na, sige na. Nang marinig ni Joaquin ang sinabi ng batang si Chadi ay meron na naman siyang pagdududa na hindi kaya't ito na yung batang tinutukoy ng kanyang namayapang maestro. Nakakahiyang kibuin. Pero nararamdaman ko eh. Hindi kaya ang batang to ang... Nang mapalayo ang batang si Chadi sa kanyang mga magulang, walang alinlangan na nilapitan ni Joaquin ang batang si Chadi. Maestro? Hinawakan niya ito sa balikat tapos lumingon ang bata. Maya-maya pa, bigla itong napapikit ng halos mahigit 1 minuto. Maestro, alam kong ikaw yan. Panahon na ba para muli tayong magkita? Joaquin, tama. Ikaw si Joaquin, di ba? Sabi ko naman sa iyo eh. Muli ako mabubuhay sa katauhan ng isang bata. Gulat na gulat noon si Joaquin sa sinabi ng bata. Ibig sabihin nga nito'y hindi siya nagkakamali. Maestro, yung mga magulang mo, kasama mo sila. Alam na ba nila? Huwag kang mag-alala, Joaquin. Kapag kaharap kita, tayong dalawa lang ang nagkakaintindihan. Pero pag sila, isip ng bata ang gagana. Maestro, yung mga bilin mo sa akin, yung mga importanteng gamit, dala ko pa rin kahit saan ako magpunta. Alam nyo ba, maestro,
Ang dami-daming mga gustong kumuha nito sa akin. Pero siyempre, nang lalaban ako sa kanila. Joaquin, ganito. Gumawa ka ng bahay, yung hindi malayo sa baryo na ito. Magtayo ka ng kubo, yung sakto lang sa ating dalawa. Pupuntahan kita ron pag meron akong pagkakataon. Maestro, paano yung batang... Huwag ka mag-alala, Joaquin. Pasasaan ba't ang batang to ay magkakaintindihan din kaming dalawa dahil ang batang si Chadi ay nakatadhana bilang maging albularyo. Chadi? Sino tong kausap mo, anak? Tay, bagong kaibigan ko nga pala, si Kuya Joaquin. Magandang araw ho. Joaquin po pala, Joaquin. Ganun ba? Sige na, Joaquin. Namili lang kami eh. Hindi pa kami kumakain. Tay. Pwede bang isama natin si Kuya Joaquin? Ang saya niya kasing kakwentuhan eh. Doon na rin natin siya pakainin. Tsaka sabi niya, tay, hindi pa raw siya kumakain ng 2 araw. Sige na, tay. Payagan niyo na ako. Sige na, Chadi. Papayagan na kita. Joaquin, sige, tara sa bahay. Doon ka na kumain, ha? Okay lang po ba talaga sa inyo? Okay lang, Joaquin. Kaibigan ka naman ng anak namin. Sige po. Salamat ho. Tuwang-tuwa si Joaquin dahil pumayag si Lorena at si Jerry. Nang dahil dito, mas mahaba pa ang pagkukwentuhan nila ng kanyang maestro. Joaquin, ito ang bahay namin. Ayaw kung merong sino mang makakahalata sa atin, ha? Maestro, bakit ang daming tao? May mga paparating na tao, maestro. Mga magpapagamot sa akin yan. Ano? Magpapagamot sa'yo? Tuluyan nang nakalapit ang mga tao. Hindi bababa sa 9 ang bilang ng mga ito. Lahat sila hinahanap ang batang si Chadi dahil meron daw silang kasamang napilayan sa paglalaro ng basketball. Yan lang ba? Walang problema. Hindi bali ang buto niyan. Mamamaga lang yan. Pilay lang yan. Nagulat ang mga tao sa ginawa ng batang si Chadi dahil hinatak lang niya ang buto ng binatang napilayan. Sige, umuwi na kayo. Pangako, bukas magaling na yung paa ng mga kasama nyo. Nagpapasalamat naman ang mga binata na kahit ba parang wala namang kwenta ang ginawa ng batang si Chadi, naniniwala pa rin sila. Maestro, alam nyo ba? Yung taong pumatay sa'yo, yung ongka, nagpapakita sa akin, maestro. Aba, gusto niyang agawin ang mga gamit na to. Alam ko yun, Joaquin. Pati sa akin nagpakita na siya. At alam na niya yung batang pinasukan ko ang katawan. Joaquin, katulad ng sinabi ko bago ako mawala, ako'y muling mabubuhay sa katauhan ng isang bata at maghihigante ako sa kanila. Joaquin, pagkatapos mong kumain, simulan mo na magtayo ng bahay. Siguraduhin mo lang na walang magagalit sa atin. Bahala ka na. Sige po, maestro. Sige po. Joaquin, anak, kumain na tayo. Sige po, itay, dito na lang kami. Marami kaming pinagkukwentuhan ni Kuya Joaquin. Di ba, Joaquin? Opo. Ang saya po pala kakwentuhan ng anak niyong si Chadi. Ganun talaga yung anak ko. Kaya lang, Joaquin, pagpasensyahan mo na yung anak ko dahil maraming mga kwento yan na matalinhaga. Alam mo ba, yung mga tao dito sa amin, minsan, tinatawag na baliw yung anak ko. Siyempre bilang isang ama, nasasaktan ako sa mga sinasabi nila, di ba? Nako mga taong ganong Kuya Jerry, hayaan mo na yun, inggit lang yun. Di ba? Ganun naman talaga nagbibinata, maraming nadidiskubre sa sarili. Di ba, Chadi? Tayo, wag mo na silang pansinin. Pasasaan ba't makikita rin nila kung sino ba talaga ang batang si Chadi.
Pagkatapos kumain ni Joaquin, agad siyang kumilos. Katulad ng sinabi ng kanyang batang maestro, maghanap siya ng lugar kung saan pwede siyang magtayo ng maliit na kubo na kasya silang dalawa. Ayon kasi sa plano, dito siya muling mabubuhay. Yung tipong hindi na ito uuwi sa kanilang bahay. Makalipas ang 3 araw, nakapagtayo na ng sariling kubo si maestro. Tapos si Joaquin. Ayos to, Joaquin, ah. Ang ganda rito. May pagpapatuloy ko na rin ang aking mga nasimulan noon pa. Maestro, paano naman yung nanay-tatay mo? Baka mamaya hanapin ka nila. Huwag ka mag-alala. Maintindihan ako ng nanay at tatay. Suportado nila ako. Sinabi ko sa kanila na sa pag-alis ko, mawawala ako ng matagal. Sinabi ko rin sa kanila na wag na nila akong hanapin. Dahil sa suportado naman nila ako, ayun, pumayag sila. Joaquin, bumalik tayo sa maayos na usapan. Hanapin mo kung saan ba nakatira ngayon si Sawada. Tapos si Ongka. Gaganti tayo. Gaganti tayo sa kanila. Alam ko na habang sila'y nabubuhay, marami silang aargabyaduhin na tao. Kaya nga, Joaquin, mas pinilit kong bumalik, mabuhay sa katauhan ng batang to para maipaghiganti ko man lang ang sarili ko at yung mga taong kanilang pinapaslang. Pasensya ka na, Joaquin, kung nakitaan mo ko ng kahinaan nang sadakayin ako ng 2 yun. Pero sa pagkakataon na ito, pinapangako ko sa iyo na sila ang mamamatay. Ipinapangako ko yan sa iyo, Joaquin. At magpapatuloy ang pag-aaral mo sa akin bilang isang albularyo. Siya nga pala, ang itawag mo na lang sa akin ngayon, batang albularyo. Wag na maestro. Dahil sa mga sinabi ng batang si Chadi, tila ba naliwanagan ng isip ni Joaquin. Tama nga naman na wag siyang tatawagin na maestro dahil nga bata lang ito sa paningin ng karamihan. 1 linggo na silang naninirahan doon, ni maski isa ay wala pang taong nakakadiskubre sa bago nilang tirahan. Chadi, hindi ka ba nabuburyong dito sa bagong bahay natin? Ako nabuburyong kasi ako Joaquin, ang pakay natin sa pagtira natin dito, yung muli tayong makapaghiganti at makapagpatuloy ka sa pag-aaral sa akin, di ba? Pasensya na kasi, para kasing naninibago ako Habang sila'y nag-uusap, merong taong biglang tumawid sa ginawa nilang hangganan na hindi naman nila pag-aari. Joaquin, tignan mo, may tao Agad na pinuntahan ni Joaquin ang taong tumawid sa hangganan. Sinitan niya ito habang bitbit ang panabas. Masamang araw ho sa inyo. Sino ho ba kayo? Kay tapang-tapang niyong tumatawid dito ni hindi man lang kayo nagsasabi. Sino ho kayo? Naku, pasensya ka na, kaibigan. Hindi ko alam, meron na palang bahay dito Kasi nung nakaraang duman ako rito, mga 2 buwan pa lang ang nakalipas. Ayun. Ano ngayon? Ang gulo mong kausap. Tila ba yung atensyon ni Canole ay napunta sa batang nakatayo sa kubo? Kahit na ito'y isang bata lang, meron siyang nararamdaman na kakaiba rito. Binaliwala niya ang sinasabi ni Joaquin at nilapitan ang batang albularyo na si Chadi. Ay! Binabalaan kita. Wag na wag mong lalapitan si Chadi. Tatabasin kita! Ano? Tatabasin mo ko? Hoy, hindi mo ba ako kilala, ha? Hindi nga Kung kilala kita, palagay mo. Ha? Gaganyanin ba kita, ha? Sandali. Sinabi ng... Hinataw ni Joaquin si Canole ng hawak niyang napakatalas na panabas.
Iniwasan niya lang ito ng 2 beses pagkatapos noon dinakman ni Kanole ang leeg ni Joaquin. Tapos ang kanyang panabas ay naagaw na nito. Binitbit ni Kanole si Joaquin papasok sa bahay ni Chadi. Kahit hindi mo sa akin sabihin, kahit na pinagtatakpan mo ang isip mo, nararamdaman ko. Ikaw yung batang sinalinan ng aking kaibigan na si Mayo. Hindi ba? Hindi ko man alam na patay na ang aking kaibigan na si Mayo, pero nararamdaman ko na ikaw na yun. Aminin mo sa akin. Wala akong nga aminin sa'yo. Umalis ka na nga rito. Hindi kita kilala at bitawan mo ang aking kaibigan na si Joaquin. Ganun ba? Magmula rito sa aking kinatatayuan, hindi ko na nararamdaman ang presensya ng aking kaibigan na si Mayo. Magmula rito hanggang sa kanyang bahay, alam mo ba ang nararamdaman ko? Yung presensya niya nasa iyo. Sige, aalis ako. Pero sa oras na kailanganin mo ang tulong ko, magpapakita ako sa iyo anumang oras. Hindi kita kilala! Umalis ka na rito! Ipinagpipilitan ng batang si Chadi na hindi siya si Mayo. Pero alam niya sa kanyang sarili na si Kanole ang nasa harapan niya. Ayaw na niya kasing mapasama pa si Kanole sa paghihiganti niya kay Ongka, tapos sa isa pa. Sige ka, panalig. Aalis ako. Yan ang gusto mo eh. Pero Huwag ka nang magpaliwanag. Hindi kita kilala, hindi kita kailangan. Sa pag-alis ni Kanole sa kanyang harapan, merong panakanakang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Alam kasi ng batang si Chadi o si Mayo kung gaano ba kalaki ang naiambag sa buhay nito ni Kanole. Kala ko, Chadi, mapapalaban tayo eh. Sino ba yun? Wala yun. Baliw lang yun. Kinagabihan, hinahanap pala ni Sawada at ni Ongka ang batang si Chadi. Napadpad ito sa baryo kung kani-kaninong bahay ang kanilang sinisilip ng palihim upang hanapin lang si Chadi. wala rito ang batang yon. At saan natin hahanapin yon? Hindi ako maaaring magkamali. Taga rito ang batang yon at sa katawan niya sumalin ang katawan ng matandang Mayo. Sawada, hindi ako mapakali. Magmula nang magkasalubong kaming dalawa, alam kong may pinaplanong masama yang matandang Mayo na yan. Ang nakapagtataka kasi, Ongka, at paano pang nabuhay ang matandang yon? Hindi ba dapat pinakikinabangan na ng lupa ang katawan niya? Pinakikinabangan na yung lupa, pero yung ikalawa niyang wisyo gumagala. Hindi mo ba yun naintindihan, Sawada? Habang sila'y nag-uusap, meron palang mga lalaking tambay sa gilid sa parting madilim at hindi nila yon napansin. Tignan nyo, may dalawang lalaking weirdo doon oh. Anong sabi mo? Weirdo? Sinong weirdo ha? Nilabas ni Sawada ang kanyang patalim at hinagad-hagad ang mga batang yun. Hindi bababa sa bilang na 5 ang mga bata. Habang sila'y nagtatatakbo, nasa lubong nila si Kanole at nabangga pa nito yung isa. Ay, pasensya na ho kayo, hindi ho namin sinasadya. Bakit? Ano meron? May mga taong may hawak po doon ng kutsilyo. Ganun ba? O sige, umuwi na kayo at ako nang bahala rito. Nasa lubong ni Sawada si Kanole habang bitbit nito ang kutsilyo. Hoy ikaw, tumabi ka sa dadaanan mo kung ayaw mong hatawin kita nito. Tinitigan ni Kanole ng mata sa mata etong si Sawada at nakita niya ang nakaraan. Nagulat na lang si Sawada sa mga sinabi sa kanya ni Kanole. Ikaw pala ang salarin eh. Ikaw ang pumatay sa aking kaibigan. Alam mo ba, masakit ang loob ko
Dahil ang kaibigan kong nabuhay sa katauhan ng isang bata ay hindi na ako kilala. Ikaw ang sisisihin ko kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Ano? Anong ibig mong sabihin, hoy baliw? Hindi kita kilala at hindi ikaw ang hinahabol ko. Akmang lalampasan sana ni Sawada si Kanole nang bigla siyang bitbitin nito at hinampas siya sa malapit na puno. Napakalaki ng katawan ni Sawada pero kayang-kaya siyang bitbitin ni Kanole. Nang dahil sa galit ni Kanole kay Sawada, inulit pa niya ng 5 beses ang paghampas sa puno ng katawan nito. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkakamali. Akin na yung kutsilyo mo, papatayin na kita. Habang sinasabi yun ni Kanole, tumutulo ang kanyang luha. Gusto niyang maghigante, pero nagdadalawang isip pa rin siya. Maya-maya pa si Ongka ay lumalapit. Teka sandali! Anong ibig sabihin nito ha? At sino kang lalaki ka ha? Hoy gabunan, huwag mo sabihing magkakilala kayo nito. O tama, magkakilala kaming dalawa. Magmula nang naging kami marami na kaming pinahirapan. Baka gusto mong ikaw na ang sumunod. Aminin mo nga sa akin, ha? Kahit nababasa ko yung isip mo, gusto kong ikaw mismo ang magsabi sa akin. Isa ka rin sa salarin sa pagkamatay ni matandang Mayo? Oh, bakit? Gusto mo bang ipaliwanag ko pa sa'yo kung paano namin siya pinaslang? Sige ganito. Lumapit lang naman ako kay Joaquin. Sinugatan ko siya sa braso. Tapos syempre ang aking kaibigan na si Sawada, yung hawak-hawak mo, hindi napansin ng matandang yun. Ayun, tinarakan niya ng kutsilyo sa dibdib pero nang lalaban pa ang kawawang matandang Mayo. Dahil sa matanda na siya, uugod-ugod na at malapit naman na siyang mamatay. Ayun, bumigay na. Kaya yung hawak-hawak ni Sawada tumarak sa dibdib ng matandang Mayo. Tama na. Tama na! Bakit? Masakit ba? Masakit ba, kaibigan? Dahil sa nainis si Kanole sa mga isiniwalat ni Ongka, binitawan niya si Sawada at agad niyang inundayan ng suntok sa sikmura itong si Ongka. Napakasakit sa akin na mawalan ng isang kapanalig. Alam mo ba, ang aking kapanalig ay hindi na ako kilala ngayon nang dahil sa inyo. Alam nyo bang galit din siya sa inyo? Hinahanap nyo siya, di ba? Sige, halika kayong dalawa at isasama ko kayo kung nasaan sila. Binitbit ni Kanole ang 2 lalaki. Si Sawada ay umuusad sa lupa, habang si Ongka hawak-hawak niya ang leeg. Maya-maya pa, narating na ni Kanole ang bahay ng batang si Chadi at si Joaquin. Inabutan niyang may mga binata roon. Ito yung mga binata na nasa lubong niya kanina. Chadi, may tao. May patay yata May hilahod sa lupa. Anong kailangan mo rito? Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag ka nang babalik dito? Chadi, siya yung lalaking nasa lubong namin kanina nung merong humahabol sa amin. Sige na, doon na kayo sa likod, kakausapin ko lang to. Binitiwan ni Kanole si Sawada habang si Ongka ay hawak-hawak niya pa rin sa leeg. Kapanalig, sa pagkakataon na ito hindi ka na makapagtatago pa sa akin. Hindi ba ikaw si Mayo? Oo, ako si Mayo. Patawarin mo ko, Kanole, kung hindi ako umamin sa'yo. Ayaw na kasi kitang idamay pa sa labang ko Kanole, bakit hawak mo yung taong dahilan kung bakit ako nawala? Hindi ko kasi mapigilan. Yung galit ko bumubulaslas. Sila ang sinisisi ko kung bakit hindi mo ko nakilala kanina. Patawarin mo ako! Hindi ko sinasadya yun!
Ayoko nang makasama ka. Kayang-kaya ko na to. Hawak-hawak noon ni Chadi ang kanyang samurai na ipinatago pa niya kay Joaquin. Wala siyang alinlangan nang tuhugin niya ang katawan ni Ongka. Ano, nakaganti ka na ba, Mayo? Nakaganti ka na? Sinakalpang muli ni Kanole si Ongka dahil sa mga sinasabi nito, tapos sinagis niya ito sa katabi ng katawan ni Sawada. Hindi pa tapos ang laban nating dalawa, Ongka. Pati ikaw, Sawada. Alam kong hindi ka basta namamatay, Ongka, sa pamamagitan ng aking samurai. Kahit na pagpira-pirasuhin ko katawan mo, alam kong babalik ka pa rin. Yan ang abilidad ng isang mataas na uri ng gabunan, di ba? Alam mo naman pala. Hoy, Sawada, bumangon ka na dyan. Nandito na tayo sa taong hinahanap natin. Binugbog ako ng misteryosong tao na yon. Nasaan siya at papatayin ko siya? Nandito ako, Sawada. Huwag ka nang manglaban. Pasalamat ka't ganyan lang ang ginawa ko sa'yo. Pinilit pa rin kitang iharap sa aking kapanalig na pinaslang mo. Diba? Tabi, Kanole. Tabi. Maghihigante ako sa dalawang to. Inuna noon ni Chadi si Sawada dahil ito yung talagang nakapatay sa kanya noon. Hindi niya ito ginamitan ng kung anong gamit, kamao sa kamao lang. Hindi man lang nakatama noon si Sawada sa kanya hanggang sa tinamaan ni Chadi ang maselang bahagi ng katawan ni Sawada. Kulang pa sa'yo yan. Kulang pa yan. Binugbog muli ni Chadi si Sawada hanggang sa ito ay lumugapay na sa lupa. At ikaw naman, Ongka, ano yung sabi mo dati? Nung bago mo ko puntahan? Ako baka mo yung taong dahilan kung bakit ang lolo mo ay nawala? Hindi mo ko masisisi dahil kaming mga albularyo ay mortal na kalaban ng mga aswang. Oo, alam ko yun. At alam ko rin na ikaw ang dahilan sa pagkamatay ng aking lolo. Di ba? Bakit? Sino ba kasing lolo mo, ha? Ongka, ang lolo ko ang isa sa pinakamatapang sa aming lahi. Kilala ko na siya. Si Cass. Anong Cass? Bakit di mo buuin? Basta si Cass. Para sa kaalaman mo, Ongka, ako ang tumapos sa buhay ni Cass. Ano? Ikaw? Oo, tama ka. Magkasama kaming dalawa ni Kanole nang tapusin niya ang buhay ng lolo mo at ikaw pala yung batang kasama niya. Ikaw pala ang salarin. Hinihingal na noon si Ongka. Senyalis na ito'y magbabago ng anyo. Pinabayaan naman siya ni Chadi at ni Kanole, tapos ang mga bata sa likod kanina ay sumisilip-silip. Rinig na rinig naman ni Joaquin ang sinasabi ng mga binatang yon. Magsiksipasok nga kayo ron. Baka hindi nyo kayang makita yung nangyayari dito. Pasok! Nang tuluyan nang makapagbago ng anyo si Ongka, agad nitong sinalakay si Kanole. Iniiwasan niya lang ang pang-aatake nito dahil nararamdaman din ni Kanole ang puot at sakit na nararamdaman ni Ongka nung mga oras na yon. Dahil nga inamin sa kanya ni Kanole na siya ang pumaslang sa buhay ng kanyang lolo. Ito ang matagal ko nang Inaasam ang makita at mapatay ang gumawa nun sa aking lolo. Kapansin-pansin sa mga mata ni Ongka yung kalungkutan pero yung mukha niya ay galit na galit. Napansin din ni Kanole na parang kusang kumikilos ang katawan ni Ongka para maghigante. Sawa ka na ba? Ha? Sawa ka na sa pagsugod sa amin, ha?
Ito yung matagal ko nang inaasam. Ongka, huwag mong manahin ang ugali ng lolo mo. Huwag mong manahin kung ano ang meron sa kanya. Dahil siya likas na masama. Ongka, maraming mga katulad mo ang nagbago na nang makalaban nila ako. Nakikita ko sa mga mata mo ang lungkot. Ongka, makinig ka sa akin. Hindi! Anong makinig? Ha? Muling sinalakay ni Ongka si Kanole, pero sa pagkakataon na yon sinalubong niya ang kamao ni Ongka. Tapos pilit na binabalik ko ang kanyang braso para hindi ito makagalaw. Ongka, huwag mo akong pilitin na saktan ka. Tama lang na mawala ang lolo mo dahil sa dami niyang inargabyadong tao. Bitawan mo ko. Maya-maya pa ang batang si Chadi ay kumilos. Bitbit nito ang kanyang samurai, pero pinigil siya ni Kanole at hayaan daw siya. Hindi! Bakit ko hahayaan? Isa siya sa dahilan kung bakit ako nawala. Tumahimik ka, Chadi. Anong Chadi? Akala ko ba kilala mo ko? Oo, kilala kita. Kapanalig. Hayaan mo na siya. Hindi! Tumabi ka. Tatapusin ko siya. Makinig ka sa akin, Mayo. Hindi mo siya kayang paslangin sa pamamagitan ng ganyan. Para ka namang bago ng bago. Kahit na putul-putulin mo katawan ng taong to, babalik at babalik pa rin siya dahil dala niya ang abilidad ng mga gabunan. Hindi ka ba nakikinig, ha? Nang dahil sa mga sinabi ni Kanole, natahimik tuloy si Chadi. Maya-maya pa binitbit na lang siya ni Joaquin at ipinasok sa loob ng bahay. Bakit mo ginawa yan, Joaquin? Kasi Chadi, nagagalit sa'yo yung tao eh. Sino ba yun? Bakit ganon? Kung makipag-away siya ron sa pangit na lalaki na yun, para bang hindi siya natatakot? Joaquin, ang taong yun ay marami ng napaslang na mga aswang. Simpleng-simple lang niyang tapusin ang buhay ni Ongka. Tuluyan nang napaluhod si Ongka sa harapan ni Kanole at pilit naman siya nitong binabago. Magbago ka na, Ongka. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi. Mas gugustuhin ko pang mawala kesa magbago. Hindi totoo yan. Tao ka lang din. At alam kong nakikinig ka sa aral ng Diyos, di ba? At aminin mo man o hindi, nagsisisi ka kung bakit pinanganak kang gabunan. Naintindihan mo, ha? Hindi totoo yan. Masaya ako na naging gabunan. Hindi, Ongka. Aminin mo sa akin, minsan gusto mong humalo sa karamihan pero nag-aalangan ka dahil baka maamoy ka. Sa mga punto na yun, di ba? Naiisip mo na dapat pala hindi ka pinanganak na gabunan. Di ba? Magbago ka na. Akong bahala sa'yo. Bibigyan kita ng gamit para tuluyan kang makisalamuha sa tao nang hindi ka nararamdaman. Masarap maging isang normal na tao kagaya namin, kagaya nila. Di ba yun naman ang gusto mo? Para hindi kayo parang mga na tago ng tago sa kagubatan, sa kabundukan? Ang iniisip ko yung lolo ko. Huwag mo nang isipin ng lolo mo, matanda na yun, patay na siya. Magbago ka na, okay? Masarap talagang mabuhay nang walang kinatatakutan. Yung nakahalo sa karamihan. Yung nakikihalubilo sa kanila kasabay na kumakain at umiinom mo. Tama. Tama ka roon. Kaya nga magbago ka na. Okay? At saka isa pa. Di ba? Nangangarap ka rin na magkaroon ng pamilya? At higit sa lahat, nangangarap kang magkaroon ng asawa ng hindi nyo kalahi. O aminin mo sa akin ngayon, Ongka, nagkagusto ka sa isang taong hindi mo kalahi. Ngayon, paano ka mamahalin nun kung isa kang nakakatakot na lalaki? Maniwala ka lang sa akin. Bibigyan kita ng gamit para tuluyan kang makapagbagong buhay. Titiyakin ko sa'yo na magugustuhan ka ng babaeng yun at bubuo kayo ng pamilya. Gaano kasarap sa pakiramdam yun, di ba? Hindi ko alam kung anong klaseng utak meron ka pero totoo yung sinasabi mo. Nasasapul mo ko. Yun ang totoo at gusto ng katawan natin. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa ayaw ng katawan mo.
Ayaw ng katawan mo tong ginagawa mo pero yung galit mo nasa puso at nasa isip mo. Oo, alam kong galit ka sa akin dahil pinaslang ko ang iyong lolo pero nararapat lang yun dahil sa dami niyang kasalanan. Kung hindi ko ginawa yun, tiyak na marami pa siyang mapapatay. Ngayon pag-usapan natin yung gusto mong mangyari sa buhay. Magiging asawa mo yung taong gusto mo kung malalaman niyang nagbagong buhay ka na. Ano bang ibig mong sabihin doon? Ang ibig kong sabihin, sa ibibigay ko sa iyong gamit, kaya nitong tanggalin ang kalahati ng pagiging aswang mo. At yung kalahating matitira sa iyo, hindi na ito babalik pa sa iyo habang buhay. Dahil tatalunin ng gamit ko na yun, yung ibibigay ko sa iyo. Hindi kita maintindihan. Malabo yata. Ibig ko sabihin, yung ibibigay ko sa iyo, tatalunin na nun yung kalahati. At hindi ka na babalik sa pagiging aswang mo. Di ba? Gaano kasarap sa pakiramdam mo yun? Magiging asawa mo pa siya. Tila ba nakumbinsi si Ongka sa mga sinasabi ni Kanole, dahilan kung bakit ito yumuko at nagbalik sa dati. Katulad ng sinabi ko sa iyo, Ongka, bibigyan kita ng gamit. Ito na yun. Ilulun mo. Ano to? Mutya ng halamang Javier. Ang mutyang yan ay kayang pagbaguhin ang isang tao. Kung ikaw ay pinanganak na hindi gabunan at nahawa ka lang, natitiyak ko sa iyo, natanggal sa buong pagkatao mo ang pagiging aswang mo. Pero pinanganak ng ganyan. Tatanggalin nito ang kalahati sa pagiging gabunan mo. Tapos yung matitirang kalahati ay hindi na muli pang sisibol sa katawan mo. Ang sarap, di ba? Tama. Napakasarap sa pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam. Tuluyan ng nilunok ni Ongka ang ibinibigay sa kanya. Ito namang si Sawada, unti-unti pang bumabangon. Hoy, at ikaw naman Sawada, hindi porkit galit ka sa tao papatay ka na. Halika nga rito. Idinala ni Kanole kung saan si Sawada. Huwag na nating alamin kung ano bang nangyari sa kanya. Basta't nandun siya sa maayos na lugar at pinagbabayaran ang kanyang mga kasalanan. Dahil hindi lang naman si matandang Mayo ang naargabyado ni Sawada, marami pang iba. Magandang gabi sa lahat ng aking mga masugid na taga-subaybay. Ako ang inyong commander. Pasensya na po kayo kung wala tayong upload ng mga nakaraang araw. Nagpagawa po kasi ako ng studio. Kaya heto po, tahimik na ang ating recording kaya lang medyo umi-echo. Sa mga susunod na araw lalagyan po natin ito ng foam para hindi na po maingay. Magmamahal na araw na. Anong gusto nyong mutya? Mag-request po kayo sa aking Viber. Kung anong gusto nyong mutya, yun ang kukunin natin. At kukunin po yan ni Kanole. Ngayon pa lang po sasabihin ko na sa inyo na ito po ay hindi libre. Kaya't sa mga nakakaalam ng aking Viber, mag-chat na po kayo. Basta po tandaan nyo, sa Viber lang para iwas scam. Magandang gabi and good night sa inyong lahat. Mwah!